Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras po sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay ikalawang linggo na po ng buwan ng Enero sa taong 2024. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Kayo po ay malamang ay nasa mga inyong tahanan at nagpapahinga dahil ngayon ay weekend at bukas ay syempre umpisa na naman po ng trabaho at sasamantalahin namin ng pag-anyaya sa inyo na makinig at tunghayan ang ating programa. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa, Kalinga Hatid ng Red Cross. Mula po sa Philippine Broadcasting Service, ang ating Director Bong Aportadera, ang ating Station Manager, si Sir Alan Alyanige, si Sir Ray Sampang, at si Sir Maki. At kasama po natin sa technical side, Orly Lopez at saka si Joy Timidan. At syempre mula sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson, syempre ang ating kasama lagi dito si Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at syempre ang iba pang Board of Governors, kasama po yan ang ating host po dito si Gov. J. Halandoni at iba pang Board of Directors sa mga chapters, Chapter Administrator at Red Cross Volunteer at Red Cross Youth. Ayan po. Okay, at hindi na natin patatagalin pa. At noong nakaraang linggo tayo ay nagtalakay ng mga kaganapan ng Red Cross nito nagdaang Nazareno. At syempre marami tayong naasistihan dyan. Iuulat ko yan mamaya. At ngayon magpo-focus muna tayo sa nangyayari ngayon. Nagsimula na po yan. Mula tayo sa Queen of the South. Ang tinasabi nga nila, ang Cebu City. At syempre, aalamin natin ang mga kaganapan sa Sinulog Festival. At kasama na po natin via Zoom ang ating mga pinapipitagang mga host. Syempre, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon at si Governor J. Halandoni. Magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon. At ngayon, ang topic natin ay ang pag-alalay ng PRC ngayong Sinulog Festival 2024. Kaya ang panauhin natin dito, ang dalawa na meron ng retrato ay si Administrator ng PRC Cebu City Chapter, si Attorney Vera de Jesus Patel, and of course, darating si Director Maritoni Corominas, Board of Director PRC Cebu City Chapter, founder of Federation of Volunteer Radio Communicators, which provides the chapter advanced communication equipment for further reach of signal and communication. At isang kasama pa dito si Mark. Pakita ka Mark anyway. Mark Anthony Baas ang pangalan niya. Bago si Mark ay mag-greet muna ang ating co-host, si Governor J. Halandoni. Go ahead, Jay. Ma'am Cora, good afternoon. Sir Edison, good afternoon. Good afternoon all the way po, from Cebu City. Andito rin ako sa Cebu ngayon. So, ito si Attorney Vera, si Sir Mark. Good morning. Hindi na good morning. Actually, maaga-maaga ako nagising kanina dito sa Cebu. Have a good day, Pete Senior. Umpisa na ng piyesta dito. Yun lang po muna yung message natin sa kay Attorney Vera. Good morning, good day po. Good afternoon po. Okay. Simulan na natin. Of course, ang administrator ng PRC Cebu City, si Attorney Vera de Jesus Patel. Mag-greet muna siya tapos marami tayong itatanong sa kanya. Go ahead, Vera. Salamat po, Gov. Cora. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga masugid na tagapakinig at sa mga
turista na nandito ngayon sa Cebu. Magandang hapon din po sa iyo, Sir Edison at Gov. J. Halandoni, na maagang-maaga lang ipagpa-picture sa ating team sa Lapu-Lapu, Cordova. At siyempre po sa ating mga volunteers na nasa ibaba ngayon at full force, itong silang mga Red Cross Youth Volunteers, ang ating EMS, yung Red Cross 143 at syempre po ang ating Medical Corps. At ngayon nga po ay kasalukuyang dumadaan sa ating chapter ang sinulog sa lalawigan na merong 17 participants. Oo. Andito na si Mark Anthony. Bumati ka na muna, Mark Anthony, bago tayo mag-discuss kung ano yung mga preparation ginagawa ng Philippine Red Cross sa nalalapit na Sinulog Festival. Go ahead, Mark. Mag-greet ka muna. Hello po, Ma'am Cora, at sa lahat ng mga viewers natin. Gov J, good afternoon po. Actually, yung team natin na very well prepared, no, at nag-deploy tayo ng mga specialized na volunteer. Kasi alam natin na itong event na ito, dinadagsa talaga ng milyon-milyong mga tao galing sa iba't ibang lugar. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa labas din ng ating bansa. Okay. Wala pa dito si Director Maritone Corominas, pero tatanong na tayo, Bob J, no? Kung ano yung mga preparasyon na ginagawa. Gob, nandyan na po yung kanilang board. Ayan po, oh. Andyan na siya. Yeah, I'm sorry. Nasa loob ng sasakyan. Hi. Mukhang you're in the car. Hello, everyone. Hello. Nice to be here. Thank you. Hi, Direk. Good afternoon. Hello, good afternoon. Murag nakakasasakyan na. Na operation man. There. Padayon. Padayon. Okay pa. Hindi ako makasalita. Si ano na lang. Si Jay yung magsasalita. Pero siguro greet ka muna, Director Maritone Corominas. Greet ka muna. Yes, I'd like to greet everybody. Yeah, thank you. Thank you very much for having me. I'd like to greet everybody, and I'm hoping for very successful, of course. With the Red Cross around, it's always a successful sinulog with the Red Cross around. Thank you very much again. I'll just be here. Thank you. Okay. So siguro simulan natin kay Attorney Vera, no? Yung preparation na ginagawa niyo sa Red Cross sa nalalapit sa Cebu, sa inyong chapter, sa nalalapit na Sinulog Festival. Kailan ba ito talaga ang Sinulog? Ang Sinulog po, Cora, ay talagang gaganapin. Ang kapistahan ay sa January 21. Next week po yan. Pero dahil January 11 pa lang ay nagsimula na ang novena, na siya pong marka na ang festival ay nagsisimula na, tayo po ay nagpadala na ng iba't ibang assistant sa ating lugar na ipinakiusap na ating pong alagaan ang mga pilgrims at saka yung pong ating mga turista. Ang preparasyon po na ginawa natin, actually, Gov. Cora and Gov. J. Halandoni, ay nung isang taon pa natin ginawa. Kasi parati sa ating nire-remind ng ating mahal na Secretary General Dr. Gwendo Limpac at ng ating Chairman and CEO, Senator Gordon, na dapat ang preparasyon kapag mga ganitong okasyon, ilang buwan bago pa man lang gaganapin. So, nung isang taon pa lang, tayo po ay nanawagan na sa ating mga volunteers na siya pong ating tinrain na natin at sila ay atin na lamang kung binigyan ng refresher para tuloy-tuloy lang yung ating enhancement na binibigay sa kanila para siguradong tayo ay epektibong makapagbigay ng karapatang suporta sa mga dadagsang tao ngayong hapong festival. Atin din pong chinek kung ano yung mga assets na dapat i-deploy. Isa na nga dyan ay yung ating mga ambulances na kahit walang malaking festival ay kailangan nating siguruhin na ito ay nasa magandang kondisyon dahil napaka-aktibo po ng ating ambulance run dito sa Cebu at sa iba't ibang panig nga po ng bansa. Chinek din po natin ang ating rescue boat kasi hindi naman po pwede na sa tubig na tayo, hindi siya tatakbo. So yun po ay ginawa natin ng isang linggo kasama ang ating team sa Lapu-Lapu chapter.
Ready na po tayo para sa susunod na fluvial procession ngayong parating na linggo at sa Sinulog 2024 na ini-expect na mas maraming tao ang dadagsa dahil nga po wala nang kinatatakutang mga health concerns. At syempre po ang ating ipinagmamalaking emergency medical unit ay parte ng ating preparasyon. At tayo nga po ay naka-assign sa tinatawag nila hot zone. So ibig po lamang sabihin, dapat talaga ang Red Cross ay handang-handa hindi lamang sa mga asset, kundi sa mga pool of volunteers na talagang sadyang may kakayahan dahil tayo ay lubos na pinagkatiwalaan hindi lamang ng publiko kundi ng ating mga partners pareho sa public at private na ating mga kasama dito sa Philippine Red Cross. So yan po ay ilan lamang sa ating mga preparasyon na inihanda at syempre po ang ating safety tips ay ating din inihanda. Ang ating mga volunteers, sa atin naman po mga volunteers ay hindi sapat na yung kanilang skills lamang ang inihanda. Dapat yung kanilang physical condition ay handa rin. Kaya nung isang linggo pa lang, kami po ay nag-conduct na sa pamamagitan ng ating mga kasama dito na si Mark Anthony Baas na ating CSRSS at si Muhammad Manalaw na ating CSRDM na i-check lahat ng health conditions ng mga volunteers na ating na-identify at nag-commit sa ngayong taon. Pauunahin ko muna si Gov J na magtanong dahil mas malapit siya sa Cebu at siya nasa Cebu ngayon. So Gov J, go ahead. Let's start the conversation. Actually po, talagang witness ako dyan. Eyewitness ako kaninang umaga sa ambulance na pinadala ni Mark, no? Mark Anthony at saka ni C.A. Vera. Tumakbo ako kanina man pag sinabi ni Attorney Vera, no? Si Chair Administrator Vera na dinadagsaan ito ng maraming tao. Kanina, ginanap yung Cebu Marathon. International po. May taga Korea, may taga Singapore, may taga Surigao. No, all over the country. So napakarami yung mga tao at saka yung mga volunteers natin kanina andon. They were very professional. They were helping out. Yung isang kaibigan ko tinulungan nila with some minor injuries. Yun. So I guess yung tanong ko doon especially kay Sir Mark, no, at saka kay Attorney Vera, how similar and different are you with the other festivals throughout? Like I'm talking about Translacion, I'm talking about Mascara Festival, Dinagyang, and also dito sa Sinulog. Kasi maraming tao and Red Cross is always there. So yun po, how do you exchange notes with the other chair administrators? Ano naman po ang similarities natin at saka difference sa mga festivals natin po? Go ahead, Vera. Yes po, Gov Joy and Gov J and Gov Cora. Sa atin po, ang similarities po siyempre natin sa ibang mga chapters ay yung maging prepared a year, a months pa nga before nang gaganapin na festivity. Yan yung mga similarity natin. Pagkakapareho din natin sa ibang chapter yung i-declare kung ano yung mga resources at assets na meron tayo at ihanda hindi lamang yung mga asset kundi yung ating mga tao, handa hindi lamang sa skills kundi pati sa physical, pati na rin mental. Kasi importante po yung mga yan eh. We come across patients na talagang minsan hindi natin ini-expect na gano'n yung makikita natin sa scene kapag may mga casualty. So dapat handa din tayo sa lahat ng bagay, hindi lamang sa training. Sa pagkakaiba po siguro ay kung ano yung pinagmula ng ating festival. Sa iba po kasing lugar, ang festival ay maaaring nagsimula sa kanilang customs, norms. Dito po naman kasi sa Cebu, yung festival ng Sinulog ay nagsimula sa kung paano nagkaroon, religious, paano nagkaroon ng, paano tayo napasok, paano tayo nagkaroon ng Kristyanismo. At ano po ba yung practice natin? It's more of history na talagang hindi lamang applicable sa Cebu, kundi sa buong history na rin ng Pilipinas. Ano ba ang translation ng Sinulog in English? Meron bang... go ahead.
Ang sinulog po kasi, Gov Cora, ay nagsimula sa salitang sulog. Ang sulog po ay Bisaya word para sa water current movement. Okay. Ang water current movement po na back and forth. Kaya po kung mapapansin ninyo, ang dance step sa sinulog ay abante, atras, kasi po yun ay nihahalin tulad sa movement ng current water. At meron din po yung may kwento din po yan, Gov Cora and Gov J, kung bakit naging ganyan ang steps. Dahil nung unang panahon daw po, dahil ang sinulog po talaga ay commemoration ng pagtanggap ng Pilipino sa Kristyanismo at tuluyang pag-reject sa animist o pagsamba sa kalikasan. Yan po talaga yung pinaka-existence ng ating sinulog. Pero yung nga po, bakit naging sinulog ang pangalan? Sabi ko nga, galing sa salitang sulog na ibig sabihin ay water current movement, atras abante. Nagsimula kasi yan sa kwento na nung unang panahon daw, mga 1521 dito sa Cebu, nang bumaba ang mga Kastila, dala-dala yung Santo Niño, at isa nga dyan ay si Raha Humabon. Nagkasakit yung kanyang pinaka-trusted advisor na si Baladhay. Nagkasakit yun at dahil siya ay ayaw niyang mawala sa kanya ang kanyang mahal na advisor, inatasan niya iba niyang sugo na dalhin si Baladhay sa kwarto kung saan enthroned yung Santo Niño na imahe. At makalipas nga po ang ilang araw, bigla daw sumigaw si Baladhay at tinanong siya ni Raha Humabon bakit siya sumisigaw at sumasayaw. At ikinuwento nga po ni Baladhay na mayroong isang bata at sinasabi yung daw imahe ng Santo Niño na pumatong sa dibdib niya at siya ay tinitis, kinikiliti. So para mapaalis niya kasi sobrang makulit ay sumigaw siya at siya ay sinabihan na sumayaw tayo. At yung sayaw na step na back and forth, ayun daw po ay ang pag-encourage sa kanya nung bata na dapat ang dance steps ay kahalintulad ng movement ng tubig sa ilog. Doon po nagsimula yung salitang sinulog. Dahil sabi mo, parang atras abante, no? Step forward and then backward. Pero siguro, mahalaga na malaman natin, yung paggawa nito, maaari nyo bang masabi ang ruta ng posisyon? Kasi pag tumingin kami sa television, parang napakalawak, maraming talagang kasali dito. Saang mga kalsada sa Cebu, ang sakop ng madadaanan at sasarahan, yung sarado sa syudad. Both you and Mark can answer this. Go ahead. Mark, ikaw muna. Kasi minomonitor mo siguro yung mga dadaanan. Wala ka pang audio. Yes po, Ma'am Cora. Yung mga routes natin for sa sinulog sa the procession, for yung sa 2021 natin na sinulog is along the South Road properties, no? For the procession of the yung gagawin sa Fluvial, it will be along the Mactan Channel. For today's event, the sinulog sa lalawigan, the roads that are yung mga roads na dadaanan nila is sa Iscario Street, dito malapit sa ating provincial capital, and the entire Osmeña Boulevard up until the road of Cebu Normal University. So dadaan siya dito sa Fuente Circle and it will end at Abiliana National High School dito sa ating Cebu City Sports Complex. Ayan. Oo. Nandito na ngayon si Director Maritoni Corominas. Ano-ano naman ang mga activities na magaganap dito sa Sinulog Festival? Kasi kami siyempre, si Gov J ay nandiyan sa Cebu. Kita niya mismo personally. Kami maaasa na lang sa television, sa radyo, at saka sa newspaper. So, Director Maritoni Corominas, kwentuhan mo kami, ano yung alam mong mangyayari dito sa Sinulog Festival? Go ahead.
Sa your experience. Yes, ngayon po, it's sinulog sa experience ko po. Well, there are series of activities po from, let's say, especially we have the 9-day novena, we have the Sinulog sa Kabataan, the Sinulog sa Lalawigan, which is actually happening right now, yung Sinulog sa Lalawigan. Kaya that's why I'm here. Ano kayo ng mobile command post po, yung to monitor the activity and connect yung mga different activities po from point to point. So, ongoing ang Sinulog sa Lalawigan ngayon. And then, from the Sinulog sa Lalawigan, there will be a series of other events still. Then there will be the Walk with Mary, the Translation. Then there's going to be the fluvial parade. And of course, the Mardi Gras. So, that's it. Red Cross has been very active and supportive of all the activities dito po na nangyari sa Sinulog. So, a lot, like right now, like the Sinulog, maraming road closures dito. Basta may mga activities po, may mga road closures din mangyayari. Depende kung saan ang location maganap yung mga activities po. We are fortunate that you are with Red Cross and you're founder of the Federation of Volunteer Radio Communicators because you provide the chapter advanced communication equipment for further reach of signal and communication. Gaano katagal na kayong doing this for the Red Cross? Thank you po. Go ahead. The Federation has been in existence for 35 years already. Oh, wow. Tapos yung Red Cross, even during the Yolanda time, since the Yolanda pa, so even earlier before that time. And then ngayon, very active man ang Red Cross. We have also been very actively providing communications assistance for Red Cross po. Yeah. Jay, you have some burning questions or information you want to find out? Well, I'd like to ask the director, because Sinulog is also a festival of faith. And when I run the Cebu Marathon, it is common to see naka-costume ng Santo Niño, tumatakbo ba, ma'am ha? 21 kilometers, 42 kilometers, naka-costume ng Santo Niño dahil because of faith. Meron ako doon. Ngayon, hindi ko na nakita. Pero ma'am, may hinihila na gulong. Buong takbo, may hinihila sa nagulong because of their faith. I guess so. My question to you guys is, how do you practice Sinulog? How do the people practice Sinulog? Like yung sa translasyon, meron silang handkerchief na pinapahid doon sa image. Dito sa atin, ano naman? How do you practice? And where does the culmination? Where does this culminate? Final. Yung parade natin or yung procession natin? Lahat kayo pwede sumagot. Okay po. Yung visa po talaga, Gov Cora and Gov J, sabi niyo po, final ay sa Biyernes yan. Yan yung ating ini-expect na talagang sobrang dense ng population na pupunta sa misa, sa Basilica. At pag Sabado naman po ng madaling araw, ayan na yung fluvial procession. At pagdating ng Linggo, January 21, yan na po yung Mardi Gras. Yan na yung talaga nagsasaya yung mga tao na dinadagsa ng iba't ibang mga participants at spectators galing sa iba't ibang bansa. I remember Parañaque, when Parañaque participated, na-awardan sila Sina Alma Moreno. I remember na famous nung dumating sa Parañaque, they were awarded. Pero siguro kasama na rin dito, ilang 140 volunteers naman ang i-deploy ninyo? Maring si Mark or ikaw can answer this. Ilan ba yung i-deploy ninyo na 140 volunteers or nakaplano na i-deploy ninyo? Hindi nyo mabilang? Nabilang po, Cora. Opo. So, atin pong ini-expect na 150 to 200 na volunteers ang i-deploy. Okay. Yan po ay pinaghalo-halo ng Red Cross 143, Medical Corps, the Red Cross Youth, at syempre po yung ating mga chapter-based volunteers. Kaya po naging estimation lang kasi nagbigay po tayo ng buffer na 50 na on-call. Pero sa atin po talagang deployable, tayo ay nag-identify ng 130 to 150.
Dahil po naranasan po natin sa ngayon na nagkakaroon ng kapalit-palit na plano na bigla tayong tatawagan, dinadagdagan yung ating istasyon. So hindi tayo pwedeng tumanggi, kaya kailangan meron tayong parating nakareserba na mga volunteers. In a day po, Govcora, we are deploying 35 to 50 volunteers in a day per event. Katulad po ngayong araw para sa sinulog sa lalawigan, ang ating pong volunteers na nasa tapat ng chapter ngayon ay 58, hindi pa kasama yung mga on-foot patrol na nakakalat sa iba't ibang lugar. Sa 58 po na yan na nasa ibaba sa ating medical station ay meron tayong mga kasamang doktor at saka po mga nurses. And obviously may ambulansya din kayo, di ba? Kasama na rin yung ambulansya na ready to assist kung merong masasaktan o may mahihilo katulad na sa translasyon. Opo, tama po, Govcora. Meron po tayong 5 ambulances sa Cebu. At ang isa po sa 5 na yan ay negative pressure. Good. Jay, you were raising your hand. Go ahead. Yes, I'm curious. I guess this is more directed sa kay Sir Mark, no? Sir Mark, with all those volunteers na na-deploy natin, syempre, pag may tao tayo, kailangan, sinasabi nila, gugutumin yung army natin. Ganyan. So, kailangan may provisions. Pag may mga volunteers tayo or mga donors tayo, ano naman yung hihingi natin pag may tagtanong? Paano ba kami makakatulong? Ano ba ibibigay namin dyan o madodonate sa Red Cross para siyempre makatulong sa mga volunteers natin? Ano naman yon? Very good question. Mark, your turn. Thank you so much, Gov J, for that question. Of course, yung mga needs talaga ng mga volunteers natin, if one might ask kung anong pwedeng ibigay or i-share sa mga volunteers natin, first of all is yung pang-rehydration nila, refreshments, no? Tubig, or drinks na merong electrolytes, kasi importante yan. Bilad kasi sila sa init yung mga volunteers natin. No, despite na nabibilad sila sa init, pero alam na po na nila paano i-prepare yung mga sarili nila kasi yung mga volunteers natin are well prepared when it comes to operations na ganito. Pwede din yung snacks, no, yung meals, packed meals, pwede, no? So if someone would want to donate to the Cebu chapter, no, Sinulog Operations 2024, very welcome po yung packed meals or snacks, mga biscuits para sa ating mga volunteers, no, especially sa mga specialized volunteers natin, mga doctors, nurses at saka mga EMTs natin. I am sure you will also have first aid stations, di ba? Naka-prepare na rin kayo. Saan ilalagay ito para marinig ng mga nanonood sa atin? Where are you positioning? Yes po. So first aid station natin for today, meron tayong isa dito sa harap ng office natin. Kasi dito naka-assign yung medical station number 2, which is tayo po yung in charge sa medical station 2. Meron din tayong on-foot patrol teams composed of 5 on-foot patrol teams na sasabay sa flow ng ating celebration. Pagdating dun sa Abiliana National High School, dun sa sports complex, dun na po magsa-standby yung ating team malapit sa stage just in case na merong mga dancers na magkakaroon ng dizziness, mga simptomas ng heat exhaustion kasi expected po yan at our end na mapapagod at pwedeng mahimatay yung ating mga dancers because of this celebration. Director Maritoni, on the average, gaano karaming mga tao ang ina-expect ninyong pupunta dyan para sa Sinulog? Based on your past experience and your expectation? On our past experience po, yes, we've had experienced 5 million people attending the Sinulog, especially the Mardi Gras po. About that range po. Yeah. That's around more or less po, that's about the estimate then.
may time it reached to 5 million people. 5 million. It was really so full. And it was so hard to move during that time. So, 5 million po. Yes po. Gob, tayo po ay magbibigay daan lang po sa ilang mga paalala at kayo pong mga nag-Zoom ay mag-rejoin lang po kayo sa ating mga Zoom link na isinend ko sa inyo at mapuputol po kasi yan. Tayo po ay magbabalik lang po sa mga ilang paalala. Rejoin lang po tayo sa ating Zoom. Thank you. Okay, thank you. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. OFW o may mahal sa buhay na OFW? Halika na't makinig! Global Pinoy Connect. Palalimin ang kaalaman tungkol sa rights and welfare ng mga mahal nating nagtatrabaho sa labas ng bansa. Matutunan ang mga domestic at foreign policies na inilatag ng pamahalaan. Global Pinoy Connect. Idagdag pa natin ang mga programa ng DFA, DOLE, OWA, POEA at DMW para sa ating mga kababayang nagsusumikap abroad. Global Pinoy Connect. Making you feel loved and at home saan man kayong panig ng mundo naroroon. Join Jamie Quinto, Saturdays and Sundays, 7 to 8 p.m. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Okay po, nagbabalik po ang ating programa ang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at nice lang po nating batiin sa mga oras na to at ito ay pagbati mula sa atin. Nag-text po ang ating Malabon City Chapter. Ay binabati po nila ang kanilang mayor dyan sa Malabon. Happy birthday po, Mayor Jeannie Sandoval. Siya rin po ang honorary chairman ng Philippine Red Cross Malabon City Chapter. Happy birthday po, Mayor. At ito nga, nice lang natin na iulat nitong itong nakaraang Martes, tayo ay nagkaroon ng operation dito sa ating Nazareno traslasyon after 3 years nagbalik ang ating traslasyon dito sa May Quiapo at sa Maynila at tayo po ay nakapag-deploy ng 1,138 na staff and volunteers na may 10 first aid station. Bukod pa yan doon sa nag-iisang emergency field hospital natin na may 50 bed capacity, may doktor, may nurse, mga volunteer po yan. Yan po ay nakatayo sa may Quirino Grandstand. Dito pala sa may KKK Monument. Ang nakatayo sa Quirino Grandstand ay command post. And then meron din tayo 10 welfare desk, isang food truck, 2 rescue boat, isang fire truck, isang rescue truck at meron din pa tayong ibang mga
vehicles like isang 6x6, isang Humvee. Yan po ay nakadeploy dyan sa buong Kamay Nilaan. Bukod pa yan sa mga naka-standby na ambulance dyan sa North, Central Luzon at saka sa Southern Luzon. At kabuuan, tayo po ay nakapag-assist sa mga pasyente. Kulang-kulang na 800 po yan ha. At yan po ay tayo ay nag-cater sa mga 7 major cases. Yan po yung mga nauntog, meron pong nalaglag tapos merong sumakit ang tiyan dahil kabuanan daw po niya ay dumating siya doon at namanata, kaya po naisugod po to sa ospital. 34 po ang na-transport nating patient, kasama na po dyan yung na-transport sa ating field hospital. 240 minor cases, ito po yung mga may mga tusok, may mga sugat, hindi nakahinga, difficulty of breathing, mga ganyan. At 214 welfare assistance, yan po. At samantala, itong nakaraang linggo din ay tayo ay nag-assiste sa mga taong nangailangan ng tubig dyan sa may isang komunidad sa Bacolod City. Dahil sa nahirapan sila dahil sa pagkaputol ng tubig. Ito po, sa lugar po ng ating mahal na Governor Jay Halandoni. Tayo ay nagtalaga ng water tanker, ang Philippine Red Cross sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, matapos makatanggap ng mga ulat mula sa ating chapter na ilang araw na nakakaranas ng pansamantalang water interruption ang barangay dahil sa service improvement activity ng tubig ng probinsya, sistema ng supply. Mahigit 600 kabahayan dumaranas sa pagkaputol ng tubig mula noong Enero 4 pa, Enero 4, 4 ng Enero. Pinilit ng mga residente na magtiis ng isang linggo na limitado sa walang access na malinis sa tubig. Dahil dito, ang Philippine Red Cross bilang tugon ay agad nagtalaga ng isang water tanker na may kakayang pamamahagi ng 10,000 litro ng tubig sa komunidad. At mula nga Enero 9, ito yung kasagsagan ng ating pista ng itim na Nazareno o traslasyon dyan sa may Maynila. Dito naman mayroon tayo assistant din sa Bacolod. Hanggang January 11, namahagi ang Red Cross ng humigit kumulang 35,000 litro ng tubig sa may 123 na apektadong pamilya sa barangay. At nag-deploy din ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon ng 11 water, sanitation, hygiene personnel para tulungan ng mga pamilya sa pag-iimbak ng tubig. At sabi nga ni Chairman, inilapit namin sa mga taong water tanker. Naglibot kami sa mga lugar na apektado para masiguro na lahat ng mga pamilya ay may tubig na mabibigyan. At yan po ang ating naging assistant sa ating nitong nakaraang linggo. Nandiyan na ba yung ating Zoom? Pwede na ba? Wala pa? Okay, commercial muna tayo, sir. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako.
At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang... Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Para sa masa. Talakayang buhay na buhay tungkol sa mga usaping may kinalaman sa kapakanan ng taong bayan. Para sa masa. Makibalita at maging in the know sa mga impormasyon at serbisyo mula sa pamahalaan para sa bawat Pilipino. Para sa masa. Para sa masa. Kasama si Hero Robregado tuwing Sabado at Linggo alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik na po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Okay na po ba ang ating mga kasama sa Zoom? Wala pa? Okay. At syempre, tayo po ay available din po sa ating Free TV at ito po ay joint cooperation sa pagitan ng Channel 4, PTV4 at RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. At tayo live din sa ating Facebook, Kalinga Hatid ng Red Cross, syempre sa Radyo Pilipinas Facebook din. At tayo po ay sa ngayon, kanina ay nakikita ko ay meron tayong 14 live viewers. Maraming salamat po sa ating taga-subaybay sa ating programa. At sana lagi po tayong nakikinig at nagkakaroon ng mga kaalaman. Okay, nagbabalik po tayo sa ating Zoom. Andiyan na yung ating mga guests. Gob J, Gob Cora. Nandito na ako. Excellent. Yes, Gob. Kanina, Gob, binalita ko po yung nagkaroon tayo ng konting pag-alalay dyan sa mga nawalan ng tubig sa isang barangay sa may Mandalagan, Bacolod City. At tayo nagpadala ng water tanker sa utos po yan ng ating chairman, Richard J. Gordon, dyan sa isang lugar nyo po sa may Bacolod. Yes po, sa Eroreco Village po. Yes. Naubusan ng tubig. Anyway, yung circumstances, wag na natin pag-usapan yung circumstances. Anyway, naubusan sila ng tubig. Sige po. Tayo naman sa Red Cross, nag-provide tayo doon ng water tankers. Opo. Kagaya minsan yung mga taga Manila natin ng mga kababayan, minsan pag naubusan sila ng tubig dyan, nagpapadala tayo ng water tankers, kompleto yan, may bladder, so the same thing. Yes, so first time dito na-deploy sa Bacolod na ganyan for that case. Pero syempre sanay na rin tayo mag-deploy ng tubig dahil yung nagbagyo si Odette. Bagyo yun. Odette, a few years ago, yun, naka-deploy rin tayo ng water bladder, ganyan, water distribution para yung mga kababayan natin hindi naman mahihirapan. So yun, shout out sa kay Bennett Mirasol, yung chapter administrator natin, na napakasipag na yun, pag nakita yung problema, agad-agad hinanapan ng solusyon. Okay, Gob Cora? Wala pa? Okay, Gob, pwede nyo po kayong magtanong po kay Atty. Vera habang hinihintay natin si Gob Cora. Also sa kay Atty. Vera naman, yun, when it comes to itong mga events na to, like you said, yung planning namin, again, I was gonna ask you, pag nag-culminate na yan, syempre dami-daming tao dyan, ano yung siguro exit strategy or yung mga exit points? Alam natin yung mga choke point, kung saan yung mata-traffic, pero ano ba sinasabi natin sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, kung saan yung mga exit points natin? Meron ba? Meron po tayo niyan, Bob J, napakagandang katanungan po. Dito po sa atin mismo sa ating team ay pinagsasabihan natin ang ating mga volunteers na sa kung anong mga untoward incidents na maaaring mangyari, saan yung common area na kailangan doon tayo mag-convene. At meron nga po tayong in-identify, ito ay ang sa Plaza Independencia dahil ito ay malayo sa kung saan ini-expect yung crowd. At kung naman pagdating sa Mardi Gras, ngayong darating na January 21, doon tayo sa City de Mer, sa South Road Properties. At ito naman kung ating mga spectators, pilgrims, tourists,
we don't fail to give them feedback and announcement on what are those roads that are closed and they should avoid. Para po alaman din nila kung saan sila pwedeng pumasok at saan sila pwedeng lumabas. At atin din pong pinapayuhan yung ating mga ating publiko na bago pa man lang sila lumabas ng kanilang bahay at sila mga magkakaibigan kunwari o pamilya ay gustong lumabas para manood sa mga aktibidades na meron tayo dito sa Cebu, ay sila mismo mag-usap na saan sila pwedeng magkita. At yun nga po, ang kanilang reference ay alin yung mga kalsadang nakasara at saan doon yung malapit na pwede mong labasan. Dahil po ang atin naman pong Philippine National Police at ang ating City Disaster Risk Reduction Office ay nagbibigay din po ng paalala sa ating publiko kung saan yung mga lugar na pwedeng labasan at pasukan. So yun po yung ating ginagawa. Okay, so yung next question ko naman po kay Director, no? Dahil si Director napaka-active sa communications. Pag may mga untoward incidents or kailangan i-report, is there a radio frequency na everybody can access? Kasi alam ko, yung ating radio frequency, ano yan, closed circuit yan. Dapat kayo lang makakagamit. Pero do you have any other means of communication other than yung frequency nyo po? Pag mawalan yung signal, mga ganyan, meron ba po? And then, next to that is, where do they go or can they report? Can they say anything to Red Cross to get the message out? Yes po, yes. Actually, it's like this, no? We have designed several frequencies for that one. You know, we have yung for Red Cross use, meron kaming for mga emergency. So any information that we get from the ground, we can always inform Red Cross. So we will assign also, meron kami mga volunteers sa Federation ng FPRC na i-assign to Red Cross. Para lahat ng traffic marinig ni Red Cross kung saan-saan man na area where there concerns medical or even the movement of the contingents, as far as all activities, even security concerns, pwede nating ma-inform sila Red Cross agad-agad po. So we have alternate frequencies that we have already designed there siya. We have that one there. It's just there on standby ready for any untoward incidents. Pag may mga malakihan na incident that will be activated, pero it's just there po. I guess another question, follow-up question to that, which may be redundant also. Kasi alam ko, pag may mga gatherings like that, tapos may VIP tayo, meron silang mga jamming machine para sa mga communication. I do not want to go into details. Don't go into details, but I guess it's a yes or no question. Meron ba tayong contingencies for that? Dahil may nabablock, na-jam yung mga signals natin. Yes, we have po. We have. And in fact, meron naman kaming mga tao all over. So, yes, we have po. We have. Naalala ko po, yung pagdating ni Magellan, di ba, yung ginagamit natin, yung budyong, yung selfies, di ba? Pero I'm sure we're not using that anymore. So kay Sir Mark naman, so pag maraming tao, pag ganyan, usually, sinabi mo kanina, kailangan natin ng first aid, kailangan ng pagkain. Sana naman yung nagbibigay ng bread yan, no? yung kulay green yung no? Alam mo yan, yung green yung laman ng yung supot. No, sana mag-donate sila ng bread o if not, ano pang kailangan ninyo? Betadine, Band-Aid, Mediplus, ano pa ba yung kailangan natin dyan para sa mga volunteers natin? For now, GovJ, yung mga equipments natin, complete naman tayo ng equipments for now. But of course, any donations, especially medical supplies, like yung mga normal salay natin, no, yung mga IV fluids natin, pwede din silang mag-donate. Yung mga gauze pads, pwede, no, very welcome yan. Mga betadine, tama po yun, GovJ. Kasi and of course yung mga oral rehydration salts natin or ORS, kasi most of our patients are experiencing dizziness, no, headache, no. So these are common symptoms of heat exhaustion. Kasi when we are exposed in a hot environment, yung katawan natin would react
no? Mag-sweat tayo. And because of this, we lose electrolytes through sweating. Pag walang replenishment yung katawan, mapapagod dahil konti na lang yung electrolytes. So we really have to replenish the electrolytes sa ating katawan. So both yung mga volunteers natin at yung mga patients natin kailangan talaga ng fluid replenishment. For patients na nakakapag-swallow pa, no, they can still take drinks. We encourage them to take the oral rehydration salt solution. For patients naman na hindi na natin nagigising, no? They are unresponsive or mababa na yung mental status nila, yun, we are going to administer IV fluids via sa kanilang veins. Meron naman tayong mga specialized nurses, mga EMTs natin, under the supervision ng ating mga medical doctors. Okay, Sir Mark, follow-up question. Actually, there are two questions. Yes, go. If there's an incident, what to do and what not to do? Or yung wala pa si Red Cross, wala pa yung mga first aid volunteers natin, hindi pa nakarating sa scene. What to do and what not to do? So, this is just a rehash or recap sa mga audience natin dito for today. Yes, of course. Thank you for that very important question, Gov J. If ever you come across a patient, no, contingent or a bystander na nag-collapse or needs help, first thing that we have to determine is safe po ba na lapitan yung ating pasyente. Now, once we've determined na safe para lapitan, the first thing to ask ourselves, is it safe for us to stay there with the patient or do we have to move the patient to a more safer place, just like dun sa gutter or sa sidewalk? Kasi pag nasa middle tayo ng daanan ng mga contingents or ng mga tao, delikado mag-provide ng any form of help. So we have to move them to a safer place. After that one, we have to make sure na are they awake? No? Nakakapaghinga pa ba sila? And if ever you come across a patient na medyo mahina, medyo matamlay yung katawan, no? Mababa na yung level of consciousness, we can always lay them flat on the floor, no? And roll them to the side. The reason why we roll the patient to the side pag medyo mahina na yung katawan or namumutla or mababa na yung level of consciousness is to protect the airway. When we are already weak, hindi na masyadong nakakapag-protect yung pasyente sa airway natin. So the first thing to do is lay them flat on the floor, roll them to the side, preferably to the left side, and call Red Cross or yung mga emergency numbers natin. Okay. So, Sir Mark, mga stations naman malapit. Yes po. Oo. Hindi, papapasukin ko lang, sorry to interrupt, at mauubos na yung oras natin. Actually, overtime. Si Governor Cora ay may isang tanong na lang at tayo ay maghihingi na ng mga final message. Gov Cora? Nawala si Gov. Okay. Sorry. At tayo wala ng oras. Hihingan ko na lang ko kayo ng mga final message. Unahin natin si Sir Mark. Sir Mark, your final message po. Mabilis lang. Yes po. For the yung mga manonood ng ating Sinulog festivities, no, always make sure na dala natin yung mga water bottles natin, no. Tapos if you have medications, no, mga maintenance, please dalhin natin. Bring umbrellas and flashlights, no. If possible, have a piece of paper or note na may mga nakalist doon sa mga important contacts, especially for your emergency contact person. Yun po, at nandito naman always si Red Cross to provide help. Okay. Gob, si Director Corominas, your final message po. Director, Mariton? Yes po. Yeah. For those who nanonood ngayon, hopefully you will not, sana if it can be prevented na hindi madala ng bata,
Kasi it's going to be very hot there at the Sinulog area talaga, especially sa Mardi Gras. It's going to be at the SRP. So it's going to be very hot. And maraming mga bata mawawala during the time kasi they got separated from their parents. So however, there will be lost and found mga booths that will be placed along the way. So you can always approach your PNP and any Red Cross because the Red Cross, yung Red Cross, they will have a link through the communication to most of the lost and found areas po or mga booths po. So yun po, it's going to be very hot. Again, bring lots of water. It's walang mahirap talaga dun sa SRP. It's going to be very hot. But it's very good. Okay. Thank you po. That's all. Okay. Attorney, maikling final message na lang po. Sir Edison. I-enjoy po natin yung festivity pero wag natin kakalimutan na protektahan din yung ating tahanan na maiiwan kapag lumabas tayo. Importante din na kapag meron tayong nararamdaman, marapatan na lang natin na magstay na lang po sa bahay at huwag nang lumabas. Alamin din po yung ruta kung saan tayo pupunta at lalong-lalo na i-identify nyo na rin na kung mapunta kayo sa ganitong lugar dahil meron naman tayong mapa, nasa ng mga aktibidades natin, i-identify nyo na rin beforehand pa saan yung safe na lugar na pwede nating takbuhan. Yun lang po, Viva Pit Senyor. Okay. Andiyan pa ba si Gov Cora? Gov Cora, wala na? Gov J, ikaw na po ang magbigay ng final message sa atin na ngayon. Well, actually, Edison, this is more of a question for the three of them. Follow-up question, final. Kasi yung first sinulog ko was in the 1980s pa. Matagal na. But anyway, sabi ni Sir Mark kanina, what to bring. Ito naman, what not to bring. Kagaya magdadala ka ng sanggol doon sa huwag kayo magdala ng sanggol doon. So anyway, three of you can answer this question, what not to bring sa sinulog po. Yes po, Gov J, thank you for that follow-up question. Yung avoid bringing backpacks, no, yung malaking backpacks, small bags lang kasi there are some areas for celebration na hindi inaalaw yung backpacks. No? Just carry your water bottles na kagaya nito, preferably insulated para malamig pa rin kahit na mainit yung araw. Yun lang po, Gov J. Attorney Vera. Huwag din po magdadala ng mga deadly weapons. At syempre, huwag din yung dalhin yung sarili ninyo kung masama ang inyong pakiramdam. Okay. Direk, ano yung direct yung sa inyo, direct? Yes, and of course, balloons are not allowed. No? Balloons are not allowed. And yung pwede lang talaga, maski cellphone, when all the signals are cut off, wala talaga kayong communications. Wala talaga. Radio lang ang pwede. So, ayun. As much as possible, do not bring children. Kasi pag mawawala ang mga bata ninyo, ang hirap talaga hanapin. Baka at the end of the day pa natin makikita or baka hindi mahanap yung bata. Okay po. Gov J, final message na tayo. Yes. Super overtime. I'll take this opportunity. Shout out kay Commissioner John Pajes for the successful Cebu Marathon. Shout out rin sa Cebu Cordova chapter for helping out. Thank you very much, guys. At saka sa mga taga Cebu natin direct, sa kay Attorney Vera, sa kay Mark Pete Senior. Good job, guys. Dito pa lang, ngayon pa lang, good job. So see you guys again. Okay. Thank you. Okay po. Sa ngalan po ng ating mga naging panauhin ngayong hapong ito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross Radio Pilipinas, si Governor J. Halandoni at kay Governor Corazon Alma de Leon. Ito po si Edison Enrique. Susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At kasunod po ang programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.